mag-uusap. Opo. Teka muna, kailangan mapalitan na si ganito kasi mukhang ang direction natin ay papunta rito. Yung dapat nating gawin, hindi na napupunta rito. Eh parang may tinitingnan nyo ngayon. Ganito, sige, palitan natin. Nangyayari yung kahit anong panahon eh. Oho. Aba, ngayon parang lahat na lang. Gusto nilang gawin para sa ganun makuha nila kagad. Maibalik sa kanila. Kasi ang sabi nga nila, 99.99%, ilang araw lang, babalik daw po ulit sa kanila. May mga lumalabas na ganun. Talagang nagpapahiwatig sila. At saka dahil nga alam nilang krusyal, alam nila kasi na meron na kaming 12 boats. Opo. Ngayon, binabantayan nila yung inaakala nilang makukuha namin. So, binantayan nila yung isa. Opo, Di ko na muna sasabihin ng pangalan. Yes, oo. Si Bato kanya, wala yan, hindi makakarating. Yan, tama. Ngayon, para sa ganun, makasiguro sila, abay, pinayagan nila yung NBI na nandun na kagad. Sa baba. Maaga pa lang. Maaga pa lang nandun na It's another, parang another shield of guarantee na parang kasi nga takot na takot eh. Ako rin naman, wala naman akong alam na kasi wala naman akong kapag-asan makakarating naman si Senador Bato dahil sa alam natin ang kalagayan niya eh. Di ba? Bagamat sa sarili ko naman sana dumating si Senator Bato. Di ko lang alam paano kaya mangyayari yun. 1 milyon ang naghahanap sa kanya. Paano kaya makakarating? Nangyari nga ang hindi nila inaasahan. Biglang dumating. Nasa lisiyan. Yun ang kanilang pinanggagalaiti. Pinanggagalaiti na yan. Paano nyo nakalusot yun? Paano nakapasok dito yan? Oo. Para ko nang nakikita ng halos sila, naglulupasay lahat eh. Ha? Narinig ko na po dati. Ako nagalit ka sa akin. Kulang na lang na maglupasay silang lahat. Opo. Nako. Tama ba yun? Well, mali yun, Sen. Kasi sabi nyo nga, talaga naman, alam naman nila, kasi sa bilang ninyo na siyam at sila ang 13, anytime talaga, pwede talaga mangyari yun. Pagkatapos doon, lumabas silang lahat. Pumunta sila doon sa aming, meron kaming lounge eh. Opo. Senator's lounge eh. Opo. Ako naman, siyempre, gusto ko rin malaman kung ano yung pinag-uusapan nila, di ba? Hindi pumasok naman ako. Siyempre, Nakidinan kayo ng konti. May pagkain naman doon. Bakit sa kanila ba yun lang? Kasama naman ako ron. Lahat ng naman. Ako naman sa ganung pagkakataon ako'y tuwan-tuwa namang nakikita ko naman sila eh. Kung paano sila naglulupasay, di ba? Alam mo, naririnig. May nakikinig ngayon sa sinasabi ko, kaya kailangan sabihin ko ito. Di siyempre, nakiumpo ka naman ako ron. Opo. Di yan. Ba't ka ako ang popular ng mga mukha ninyo? Ano ba yung mga iniinom nyo? Alam nyo naman siguro eh. Talagang ang sasama ng loob. Sabi ko, malagihay na kayo. Malagihay? Parang, iba nga yun na. Kami ba ganon? Ako nga, sinasabi ko sa inyo, pinilit ko pang tapusin yung hearing ko eh. Nung ako pa ang chairman ng Blue Ribbon. Umabot pa ako ng 4:00 ng hapon eh. Nung tagpo na yun, kayo po mismo, yes, nakamonitor kami nun Hindi ko alam. 12:00 pala ng tanghaling tapat, nakuha na nila. Nag-meeting na sila. Pero wala akong alam doon. Opo. Kahit siguro malaman kung wala na sa amin, itutuloy ko pa rin dahil kailangan matapos yung agenda namin. Pero sila, nakita mo, wala na. Ayan, kayo na ano man pag-usapan natin tungkol doon. Opo. Hindi, pero anyway, Sen, kasi simulan natin sa Monday. Unahin natin chronological tayo. Monday nga sinasabi. Chronological of events tayo. Umaga muna, umaga. Umaga nung, di ba, ina-expect na ba talaga ninyo na may mag-motion na all seats vacant, all possession vacant, na mayroon talagang ganun mag-motion? Ganito kasi, dahil nagpulong kami ng Sunday. Okay. Sunday. Hindi ko nasasabihin kung saan. Basta nagpulong kami. Opo. Gabi. Ako naman kasi, pag alam kong wala namang mangyayari, basta sukat na lang na alam nilang nakipag-cooperate ako. Nandun ako, nakikinig ako. Pero hindi na ako nakikisali sa usapan. Kasi nahati lang yung pag-uusap doon sa isang ang tao at saka kay Senator Bato. Ngayon, sabi ko,
na walang galang na sa inyo, basta't ako, hindi ako naniniwala Opo. na itong taong ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Pasensya na kayo nga ako. Pasensya okay. na kayo. Ako, Opo. ako tapat naman ako eh. Mm-mm. Ako kahit na imposible, ang alam ko dito, si Senador Bato. Kaya lang alam kong imposible. Oho, oho. Alam kong imposible, pero sabi Sa sarili ko, niyo, talaga sa tingin, hindi talaga darating si Bato eh, no? hindi. Alam kong gusto niyan dumating. Ang Opo. problema ko, paano siya makakarating? At so, paanong paraan ang gagawin niya para makalusot siya sa mga maraming taong naghahanap sa kanya. Opo. At eventually, bigla niyang ipakita yung sarili niya na nandun na sa loob ng plenaryo. Oho. Para sa akin, imposible. Kaya sinabi ko, ito lang ang sa akin, sabi ko, alam kong imposible, pero ito lang kako ang nalalaman kong makakapagbigay sa atin ng tagumpay. Oh, yun ang magiging susi. Oh, Opo. respeto naman. Oh, alam naman namin 'yun, sabi niya. Nga. Tapos ako kakausap dito, ganyan. Hindi na ako nakikinig doon dahil alam ko walang mangyayari dito. Oho. Ganun ako eh. Opo. O yun ang pananaw ko. Wala naman akong magagawa Wala naman. doon. Kaya nung umalis na ako, actually, nauna akong umalis, sabi ko. Pinuntahan ko si Senator Bongo na nakaupo doon sa Malayo. Senator Bong, mauna na ako, sabi ko. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, wala tayong pag-asa. Yung sinasabi nyo na Makukuha yung majority. hindi, meron kaming plan B eh. Oho. Meron kaming plan B. Kapag hindi kanya dumating si Senator Bato, Opo. declare na lang natin ang mga chairmanships vacant. Ay, ayoko din yun. Sarili ko lang naman yun. Kasi hindi na lang ako kumikibo. Oho. Kasi alam ko, sige, declare natin. Hindi naman sila papayag, magkakagulo-gulo lang kami. Oho. Tapos, puro labanan, puro debate. Ang bansa rin na walang ano eh. Oho. Imposible yun na merong kaming magagawang mabuti nang dineclare lang namin. Away-away din yun. Okay. Oho. Siyempre, labanan. Ako dito, ako gusto, ganyan. Tapos, salungatan, ganyan. Yun ang plan B. Ang plan A talaga, sana makuha namin. Ayun. Kaya lang ako, isa na ako sa walang pag-asa doon. Hindi kayo maasa na mangyayari Hindi ako yun. maasa. At sabi ko kay Senator Bong, alis na ako, sabi ko. Opo. Kagaya na sinabi ko, si Senator Bong lang, Senator Bato lang. Kaya lang, it is an extreme sacrifice on his part. Opo. Hindi ko alam paano. Pero sana mangyari lang, sabi ko. Opo. Kasi kung halimbawa dumating siya lang ang makakapag-turn around. So yun ang magti-trigger na para talaga mag-turn around Pero ng maski sila, alam naman nila yon. So, bali, ganun na lang siya ang magti-trigger. Opo. Saka siguro, kung sakali mangyari, malay mo nga ako, maisip niya na pag nakuha namin, this is a better chance for him na maproteksyonan namin siya. Ano na nangyari naman for a while, di ba? Opo. The rest is history. Ayun. Pero kung hindi dumating si Senador Bato, Ayun sa tingin nyo, parang hindi rin magde-decide yung iba na lumipat. Kasi parang Hindi, magagawa din namin mag-motion ng vacant. vacancy ng chairmanship lang. Hindi ng Senate President. Hindi not all position. Oho. Kasi ang ginawa namin nung dumating si Bato, di ba? To declare all positions vacant. Iba yung chairmanship lang. Parang gulo-gulo lang. Oho. So yun palang So, ganun Okay. kainit si Bato Oho. nung dumating. Kaya So, nung makita ko, bigla akong ako ang unang nabuhayan ng loob. Ang gusto ko eh. Oho. Sinalubong talaga, napayakap ako doon sa tao eh. Kasi humahangos nga po nakita namin eh. Hindi nga siya makapagsalita eh. Anong nangyari sa'yo? Oo, hinihingal po eh. Hinahabol ako. Sino nga ako mahabol sa'yo? Wala na. Ibang FBI, nandun sila. Tapos ginagano niya sa akin yung daliri niya. Itong isa, basag itong isa. Yung isa, nabalatan dito. May dugo. Sa kakagano niya yata sa Yun na nangyari. Ito yung problema. Bakit
bakit merong NBI Mm-mm. sa loob mismo ng Senado? Bakit pinayagan yon? Na doon pala siya huhulihin. Wala bang paggalang sa Senado? Ito yung pinaka main question na dapat itanong natin. Mhm. Gusto niyo siyang hulihin sa labas. Oo. Paglabas niya o kaya pag bago pumasok, nandun kayo sa labas. Opo. Pero yung nakipag-coordinate kayo, kasi ang inamin na ni former SP na pumunta ang NBI sa kanya, umaga pa Opo, lang. maaga pa lang, oho. Tapos, makipag-coordinate kayo sa OSAA. Sabi, ito yung aming Sergeant at Arms. Oo. Opo. 就選髮絲重生美，革命性新星級 Dove 洗護髮系列，含美容級修護成分 peptide，配合仿原生蛋白修護技。 Ba't yung ginawa yun? Oho. Member ng Senado Mm-mm. ang uhulihin sa loob mismo ng aming bakuran. Mm-mm. As tinanong ko siya, habang sila ay mapupula lahat ang... Oh, nasa lounge, habang nasa lounge sila, oh. Sabi ko, SP, nung nakipag-coordinate ba sa'yo, pinakita sa'yo yung warrant of arrest? Hindi. So, hindi mo tinignan? Hindi. Oho. Oh. With more reason, anong ginagawa ng NBI Mm-mm. sa premises ng Senado? Tapos, nung gabi na, ng Miyerkules na yun, pinatawag namin. Kasi nga, yung nagbarilan, ano? Opo, ay, yung di pa yata. Yung gabi na yun, wala pa yung... Hindi pa yun. Oh, Oo. yung Hindi pa yun. Lunes yata yun. Lunes pa yun. Opo. Oo. Gabi na yun, pinatawag namin si Melvin Matibag. Oo. Sir, sabi niyo, ang instruction ko naman po sa kanila pag nakapasok na siya sa session hall, Mm. tigilan niyo na, huwag niyo niyang tutugisin. Stick mo na nga kaya ako. pa. Oo. Oho. Ibig mo sabihin yung hagdanan kung saan niyo sinabol ka, hindi party ka ako ng Senado yun. Mm-mm. Yung parking na doon nagsimula ka akong habulan, hindi ka ako sa Kaya premises. pala ng Senado. habulan talaga, oh. Pwede mo ba kaming bigyan ka ako ng kopya ng warrant of arrest? Mm-mm. Opo. Sir, kasi nasa sasakyan ko eh. Mm-mm. Hindi ngayon, bukas, sabi ko. Tapos, Oh. bigyan mo na rin kami ako nung communication or order ng ICC na pinasa sa kanya yung sa Interpol, Opo. Oh. yung inisyo. Kasi yun ang officiality eh. Yun ang proseso na dapat mangyari. Mm-mm. So kung sakali ka ako na sinabihan, humingi ng request sa ICC, yung request na yun gusto naming makita. Okay. Tapos okay. from the Interpol, ICC to Interpol request, ano? Opo. So from Interpol, sabi ko, pumunta siya sa atin, PCTC, meron din communication. Ayan. Mhm. Tapos yung PCTC, dahil siya yung counterpart ka ako ng Interpol, Ng Interpol. Opo. sinabihan ka niya, ikaw ang NBI, mag-execute. Aha. Yung deputization ng PCTC sa inyo, gusto ko rin Okay. makita. Therefore, there are 5 Mm-mm. Oho. documents na gusto. Yes sir, sabi niya. Ang ganyan, wala siyang binibigay. Okay. Palagay mo ka kung dineputize ka, NBI magse-serve. Bakit si Trillanes ang nagwawagay-way ka ako ng warrant of arrest? Ayun, siya pa Sino yun. ba ako yun? Oo nga ho. Oo. Ang dami nilang dapat sagutin dito eh. Oo. Bakit ka ako? Si Trillanes ba? Sheriff na nga ako ng ICC yan? Oh. O naglilingkod na sa Interpol si Trillanes? Paano siya nangyaring napunta ron? Mhm. Oho. Ito yung mga hindi nila sinasagot. Pagkatapos kung ano-anong sinasabi, nagkudita raw kami dahil sa Impeachment. impeachment. Mhm. Kahit naman hindi sila napalitan ganun din ang bilang namin eh. Mhm. Oho. Lalo sigurong lumakas pa ngayon dahil pinagaganon nila kami. Oo. O palagay mo na hindi makakaboto si Senator Senator Bato Bato, dahil Mhm. biglang nawala na rin. Opo. Siyempre, pati nga yung protective custody, hindi nila ginagalang. Mhm. Oho. O siguro yung tao nag-isip na, ayoko na rin madamay kayong lahat dito, baka Mm, magkabarilan dito. Mhm. Nagkusa na lang tumalilis yung tao. Di ba? Pero 12 pa rin kami ngayon. Oh, yun nga. Oho. O halimbawa, nagbutuhan kami. Ilan bang kailangan nila para Majority po. Dapat para ma-convict si Sara? yung conviction ni Sarah, parang at least mga 16 votes. Oh, 1/3. two-thirds. O 2/3. Two-thirds. Opo. Oo. Paano sila makakakuha ng 16? 12 kami. Oho. Oh. Oo nga, no. Kulang pa rin.
Kahit pa sabihing siyam lang kayo, ano pa man. Pero 12 lang kami. Paano ngayon yan? Paano magiging, anong connection ng anong connection ng impeachment. impeachment? Oo nga, no? Kasi yun ang unang pinalulutan. Kaya daw ninyo pinilit na makuha ang Senate majority, kasi parang preparasyon nga raw kung maiakyat na sa Senado ang impeachment complaint. Hindi, matagal nang maraming reklamo kasi. Unang-una, si Ping Lacson ayaw niyang magtawag ng Isa pa yun. Ng Hearing ng Blue Ribbon, ipagpatuloy. Isip-isipin mo naman ang mga tao, halos 9 na buwan ang naghihintay. Kinuha niya yung tungkulin na yon, ang pananagutan na yon. Ang gusto pa niyang mangyari, bago daw siya mag-hearing, pipirma kami doon sa kanyang partial report. Na marami nang naiinis kasi kaya kita mo maski sila ay nang pumirma. Oo nga. Yung majority. So maraming disgusted na sa kanilang ginagawa. Sa panig ko din, hindi lamang 'yun eh. Yung mga panukalang batas ko, hindi umuusad eh. Sa kanila puro sila na lang, kaya makikita mo, sila na lang ang nagdidepensa, nag-i-sponsor ng mga bill nila kasi sila yung nauuna eh. Puro na lang yung puro ganun, na puro hindi mo na malaman kung paano nila maayos ang problema ng bansa. So para sa iyo, isang dahilan ho yun kung bakit... Alam ba, unahin pa nila yung autism, yung ganyan. Akala mo naman ala nang ang makain ng buong Pilipinas yung autism. Hindi ko naman sinasabing hindi importante yun. Opo. Kaya lang... I-priority. Sus, yun daw yun daw, ang tawag din, yung feeding program sa ganito. Okay din naman yung feeding program sa mga eskwela. Bakit yung mga bata lang? Paano yung matatanda at maraming taong nagugutom? Hindi ba ito yung unahin natin? Paano yung sinabi ko na gusto ko 200 kilowatt hours ng kuryente, i-substitute natin sa lahat ng mga subsidy na yan? Nawawalang visa lang yan, nalulustay lang ang pera, ganyan-ganyan. Tanggalin natin ang 12% VAT ng ganito. Wala. Itong mga importante, yun ang hindi nila... Hindi schedule. Siguro, konektado sila sa mga oligarch siguro. Kaya marami na rin ayaw din Gusto nila yung puro sa kanila lang, ganito. At pagka magpi-privilege fee, gusto silang lahat. Ako pag nag-privilege fee, 9:00 na ng gabi. Ating gabi. Paano hindi ka naman? Alam mo ba nung yung Lunes na yun, yung makasaysayang Lunes na yun, palagi ko natala sa kasaysayan. Kayo po, natala talaga sa kasaysayan po yun. Magmula nung Philippine Assembly, alam mo yung Philippine Assembly noon unicameral lang ating Senado eh. Assembleya pala. Wala pang nangyari. 1960 ata. Wala pang nangyari na isang senador, incumbent senator, hinabol ng NBI, kamuntik nang nahulog sa, alam mo yung hagdanan namin, napaka-steep eh. Kapag hindi ka maingat doon, ay sus, kaya nga nadapa si Senador Bato eh. Hindi isa. Palagi ko labili, alam mo nung nandun sila eh. Meron kasi kaming palikuran sa likod ng session. Doon ako palaging dumadaan. Pupunta ako sa kubeta, yung masikip na lagusan na yon, papunta doon sa comfort room ng nandun lahat ang mga NBI. Kumakain, siguro gutom sila, may hawak lahat ng sandwich. Magkagalang naman sila. Good afternoon po. Good afternoon ako. Pero, ba't nandito kayo? Nakaharang na pala Isipin mo, sa dadaanan, ngayon lang nangyari sa kasaysayan ng Senado, hinabol ang isa sa amin. May hawak-hawak na warrant of arrest na hindi naman ipinakita. Bakit pinayagan? So teka lang yung warrant of arrest na yon. Ano yung sinasabi ng mga magagaling na mga... Hindi kasi marami pinag-uusapan ngayon. Teka lang, ang una pong tanong, dapat pa talagang arestuhin si Senador Bato? Kasi mula noon, hanggang ngayon, wala talaga makapagsabing, meron ba talagang lehitimong warrant para kay Senador Bato? At yun bang warrant, sabihin na natin, galing sa ICC, kikilalanin ba yun dito sa atin? Kasi meron ng desisyon ukol sa warrant of arrest na yun, di ba? Nang ipinalabas ng International Criminal Court. Bagamat hanggang ngayon, questionable yung ICC warrant, Sen. Yung warrant,
in-issue ng ICC. Opo. Okay. Kaya lang, palagi nating sinasabi, yung ICC ay hindi na natin kinikilala dahil hindi na tayo miyembro. Opo. Okay? Pangalawa, meron na tayong domestic law na siya yung kumo-cover sa mga ganyang klaseng krimen na yan din ang nire-recognize na mga krimen ng ICC. Halimbawa, itong mga crimes against humanity, Yes po. Genocide yan. Opo. international crimes. War mga crimes, ganito. yes po. Ito yung Republic Act 9851. Mhm. Ngayon, ang ICC kasi is the court of last resort. Sinasabi namin ganun. Palaging, yung mga abogado palagi lang siya. The ICC is a court of last resort. Opo. Kasi ang principle niya, yung hindi sila pwedeng pumasok kapag ka ang isang domestic judicial system ay functioning. Ibig sabihin, nakahanda sila, gumaganap ng tungkulin, able and willing to do their job. Yun naman ang kondisyon ng ating mga korte at ng ating mga piskalya. Hindi naman nakasara ang ating mga korte. Ang totoo niyan, sinabpi na nga si Senator Bato Mhm. ng CIDG. Yes po. Ibig lamang sabihin, meron ng active case against him. Oo. Kasi sinabpina na eh. Oo. Siguro nahalata nila, i-withdraw natin ang sabpina para maipakita natin na Nawala. wala pang... Oo. sabi ko nga, Pwede. huli na ang lahat. Na-serve na. Yung pag-withdraw ninyo ng sabpina is not tantamount to terminating the case. Wala na, doon pa rin ang kaso eh. Mhm. Sinabi na ni, sasagutin ko kayo in proper time. Kaya lang hinahabol-habol kasi ako nitong ng mga NBI. O, hindi siya pwedeng pumasok, sabi namin, dahil wala ka na sa ano eh. Mhm. Wala ka na sa hulog eh. Paano ka mag-i-issue eh? Wala na nga tayong treaty. Maski nga doon sa batas na yon, sinasabi nga roon, kailangan dumaan ka sa isang domestic court. O hindi naman automatic yung RA 9851 ako mo sinabi niyang kapag meron ng isang international court na nag-iimbestiga, pwede niyo siyang Isuko. i-surrender Oo. o kaya i-extradite. Opo. Pero hindi automatic yun eh. Hindi. Sabi niya, in accordance with the extradition laws and treaties. O tinatanong ko nga meron ba tayong extradition treaty sa ICC? Hindi naman bansa yun. Eh. Wala po, wala. Oo. Kahit na halimbawa, bansa yung ICC, meron tayong extradition law, Presidential Decree 1096 yata ito eh. At meron ng procedure din na inisyu ang Korte Suprema. Dadaan sa korte. So hindi automatic yun eh. Pagkatapos, or treaties, sabi niya. Opo. Wala na nga ang treaty, nag-withdraw na tayo 2019 pa eh. Sa mga tweet, yung inisyu mo, hindi na dapat kilalanin. Ayun din sen ang ginagamit nilang dahilan eh. Dahil walang extradition, walang treaty, kaya automatic na daw. Lalo na ang layo ng mga argumento na yun. Walang treaty, walang extradition. Kaya Paano magiging automatic? Kasi walang pagbabatayan daw eh. Wala nga pagbabatayan. Saan makukunin ang legal basis? Doon sa Wala ICC nga na mismo. eh. ICC is operating under the principle of complementarity. Kung nagpa-function, ang dapat nilang ginawa, dito nila dinimanda. Bakit kasi nagkukumahog na kailangan dalhin pa siya ron? Kapag kinuha mo si Bato ngayon, Opo. kagaya ng sinasabi ng 4 na kasama ko, nag-file sila ng resolution eh. Yes po. Na kailangan si Bato will voluntarily surrender. Yes. Alam naman nila, kapag nakuha siya ng NBI, he will be handcuffed. Opo. He will dump on a plane. And he will banish the Netherlands. Yes. Parang ginawa kay Digong. Oo. Yan, ginawa ni Digong. Oo. Asan ang domestic remedy magagawa niya? Wala na. Kung ano nangyari kay Digong, ganun din mangyayari sa kanya. Huwag na tayo magbulahan. O imbes na tanungin nila, anong ginagawa ni Trillanes doon? Ba't siya yung nagseserve ng warrant of arrest? Ba't hindi nyo pinakita yung warrant of arrest? Ba't tayo nyo ipakita yung mga communication between the ICC, Interpol, PCTC, and blah, blah, blah? Ba't tayo nyo ibigay? Highly irregular.
Oh, Oo. ba't yung hinabol yung tao? Oo. Kasi daw, sabi ata ng Senador Bato, pagka may warrant, hinahamon niya ata si Trillanes na Palagay mo nang hinamon ka. siya ang magdala ng warrant sa Senado. Oo. Oo, pero hindi niya sinabing ikaw ang maresto sa akin, nahamon lang kita. Oho. Oo. At saka bakit pinayagan ng NBI? Hindi naman authority yon, di ba? Oho. Kaya nga gusto ko malaman, nasaan yung communication mula sa PCTC na ikaw ang dineputize? Mm. Kailangan, alam mo sa yung PCTC, merong isang opisina dyan, yung secretariat ng PCTC, kung tawagin National Central Board yat or whatever, NCB. Opo. Ang chairman yan ay yung PNP chief. Ganun mo ba? Oo, ang member lang ang NBI, ang Bureau of Customs, at saka ang commissioner ng BIR. Pero yung chairman PNP. PNP pa rin talaga chairman. O bakit yung PNP hindi si chairman? Ibig sabihin, ang PNP, sinabi niya kay NBI director Matibag, ikaw nang pumunta ron. Utusan mo si Trillanes? Kasi nung kay Pangulong Digong, ang ginamit talaga nila si IDG, di ba, sa part po ng PNP. Wala rin communication. Ayun. At teka lang siya, no? Ikaw kasi lang ho sa kapakinabangan ng ating mga kababayan. Ito kasi ginagamit ng mga kakontra. Sabi nila, doon daw po sa Republic Act 9851, yun nga, binabanggit ko kanina, tahasang sinasaad daw po sa Section 17, Paragraph 2, na alang-alang sa katarungan, maaaring isuko o ipa-extradite ng mga kaukulang autoridad ng Pilipinas ang mga pinaghihinalaang inaakusahang tao sa Pilipinas na naaangkop daw po sa pandaigdigang hukuman kung meron man. Pinahintulutan ng batas na ito ang pakikipagtulungan daw po sa mga pandaigdigang tribunal kahit umatras na ang Pilipinas mula sa kasunduang nagtatag ng mga ito. Yun ang pinupunto nila, Sen. Hindi totoo yun. Ganun ba? Kailangan babasahin mo yung buong section na yun. Not in isolation of the rest of the paragraphs. Ang sinasabi, gagawin mo in accordance with yung ating bansa. Yung local Yung ating domestic jurisdiction in accordance with extradition laws and treaties. Opo. Meron tayong extradition law eh. So ba't mo sinabing in accordance? Kasi nga merong batayan na batas. Walang automatic doon na sinasabi. So, tingnan niyo kung ano kung meron sinasabing automatic na irrespective of whether the laws of the domestic country is operating or not, basta makukuha namin yan. Walang ganun sinasabi. Ayun. In short, naglulupasay si Soto. Oo. Maliwanag na may sinabi ni Senator Marcoleta, no? Yung about do sa impeachment na wala naman talaga silang bilang para i-convict si Sara Duterte. So bakit ginawa nila itong mga ganitong bagay? Bakit binalagbag nila yung Senado, no? Binastos nila para makuha nila si Senator Bato. It is all about the Blue Ribbon Committee. Kasi nakasalalay doon yung katotohanan, no, na hindi ipinalabas nitong si Tuta Escalera at saka si Pinky Lacson. So kaya gigil itong si Tuta Sen. Una, nawala na yung pangarap niya maging vice president, no? At definitely hindi naman talaga siya magiging vice president kasi simulat sa pool pa lang naman wala na silang bilang para ma-convict si Sara Duterte dyan sa impeachment trial na yan. Ang impeachment, parati ko nga sinasabi, it's not about the truth. It's about the numbers. Kahit mapatunayan ni Sara Duterte yan na wala siyang kasalanan dyan kung wala namang numbers na mag-a-acquit kay Sara Duterte, makukonvict din siya. Ngayon, ang problema nila kasi wala silang number para ma-convict si Sara Duterte.
So yung iba kasi ang sinasabi, ang dinadrama nitong grupo na ito, nitong si Bongbong Marcos at nitong sila Remulla, parang sa impeachment daw, parang yung mga dilawan, hindi yon mga dilawan. Si Bongbong Marcos is trying to save his ass dito sa mga nakawan na ito. Kaya binabraso niya at kumbaga binabalagbag niya na lahat ng institusyon na maaaring gumawa ng tama para maituro siya doon sa nakawan. Hindi papayag itong si Bongbong Marcos na masabit siya rito. Of course, siya ang presidente, kaya lang ang problema kasi sabi ko nga sa inyo, wala namang kasamaan na nanatili ng lihim, no? At gagawa ng paraan ng Panginoon Diyos para matigil yung kasamaan. Yung kasamaan, yung pagnanakaw nitong mga Marcos na ito, dapat na itong mahinto. Panahon ng kanyang ama, nagnanakaw. Panahon ngayon nung anak ni Marcos Sr., ito si Bongbong Jr., nagnanakaw. Sabi ko nga, ang paggawa ng katarantaduhan, 1, 2, pag dumating sa pangatlo, mabubuking ka na. Ang gustong mangyari nito nagnakaw yung kanyang ama, nagnakaw siya, baka gusto pa rin yung kanyang anak o yung apo ni Senior, nagnanakaw, hindi nakukulong. Hindi po pwede yan. Tama na, sobra na. Yan yung sinasabi ni Cory Aquino nung araw. Tama na, sobra na. Yan. Tama na, sobra na kayo. Yun lang yun. Hindi ito, huwag nyo na kaming bulahin. Wala nang naniniwala sa administrasyon na ito.